Hi guys, this is Shay and we are back again for another episode of Beauty vs. Pest, where we will be helping you guys out on your daily pest control needs. Right, partner? That's right! Here at Beauty vs. Pest, sisiguraduhin namin pest-free ang bahay or workplace nyo. And we will make sure that when the pest goes away, they stay away. And on this episode, lalawakan natin ang scope natin by tackling multiple pest concerns at hindi sila pa-isa-isa sumasalakay, kundi sabay-sabay. At malaking part ng problema na idinudulot ng mga pesting ito ay ang lugar kung saan sila umaatake. For today, ang feature natin is about mga peste sa opisina. Mga peste sa opisina. Ito ba ang mga chismoso-chismosa na wala nang ibang pinag-usapan kundi love life mo? Kung paano kayo nagkitang muli ng ex mo kagabi? O ito ba yung boss mo na saksakan ng sungit, utos ng utos, ang baho naman ng hininga? O ito ba yung cashier mo sa desk na sobrang haba ng siko, hindi ka makapagtrabaho ng maayos? Alam nyo, lahat yan ay mali. Kasi ang tinutukoy natin na peste ay yung mga alaga natin na bigla-bigla na lamang nagsusulputan sa kalagitnaan ng araw ng iyong pagtatrabaho sa opisina. At sigurado ako, I'm sure na, English-Tagalog yun na lahat ng mga nagtatrabaho dito sa office ay makakarelate. Kasi kahit anong linis ng maintenance staff ay nagsusulputan pa rin ang mga to. At eto nga, meron tayong pest control case na ganyan-ganyan ang sitwasyon. Panoorin natin kung ano ang kanilang problema. Hi, I'm Mrs. De Jesus, Business Director in this company. Nag-email ako sa inyo regarding sa problem namin sa daga. Ginagawa naman ng mga maintenance ko lahat ng mga dapat nilang gawin, lahat ng paglilinis para makontrol ito. Pero feeling ko may colony na sila dito. So, nadidisturb kami every time na may mga lumalabas. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. So, Beauty versus Pest, tulungan nyo naman kami. Hi, I'm Miss Robles. I'm the marketing manager. Nag-email ako sa inyo dahil sa problema namin sa EPs. Dito kasi sa trabaho namin, talagang kailangan namin maging busy. Pero dahil nadidistract kami sa mga EPs na nagliliparan, naggagapangan even dito sa table ko, talagang nakaka-distract siya at take note, nakakadiri talaga siya lalo na pagdadapo pa siya sa parts ng body mo. So, Mia and Shay, tulungan niyo naman kami para naman ma-resolve namin agad yung problema namin sa mga EPs. Partner, sobrang importante ng pest case natin ngayon kasi it's in an office. At importante, syempre, pag opisina, dapat malinis at pest-free. Malinis at pest-free. Okay? So, go! Tulungan mo na sila sa pest case nila dyan. Hi, Mr. Robles and Mrs. De Jesus. Thank you so much for inviting me here sa office nyo. Siyempre, dahil office to, importante na walang mga pest din gumagala, lalo na pag meron kayong mga clients. Before we start, can you please tell us kung anong mga measures na gawa nyo para ma-eliminate yung pest problems nyo? Usually dito sa office ko, bumibili lang kami ng pang-spray, insecticide para sa lamok at EPs. Pero, may mga namamatay pero parang kulang parang patuloy pa rin silang dumadami. Ako naman, usually talagang nagpapalinis ako every morning and afternoon para lang makatulong talaga. And then talaga nakakahiya na sa mga kliyente namin na pumunta dito. Nag-try na din ako magpabili ng mga traps and gamot sa supermarket pero parang walang tulong. Okay, so para ubusin natin yung mga pest nga dito sa office nyo, I invited over our guest beauty na tutulong sa akin sa problems. Today's guest beauty is the 61st Cannes Film Festival Most Beautiful Face, so there is no questioning her beauty dahil mga Hollywood celebrities lang naman ang natalo niya. She has graced the covers of Playboy Philippines and was also in the FHM 100 list. Please welcome the Princess of Philippine Independent Cinema, Miss Mercedes Cabral. Hi Mercedes, welcome to Beauty vs. Pest. Hello, thank you so much for having me here. Our pleasure. So today, tutulungan natin si Mr. Robles and Mrs. De Jesus i-solve yung problem nila dito sa office nila. Pero before we start, I wanna ask you kung meron ka bang similar experiences with pests, be it sa house nyo, sa house ng friend mo, or sa office? Yeah, actually before, nung nagsistart pa lang ako sa showbiz, may na-experience ako noon. Kasi may pinuntahan ako na isang production office for a meeting. So, script meeting siya actually.
And then habang nagbabasa kami, nag-through lines lang kami, nagulat ako kasi may dumaan na isang daga sa paanan namin. Talagang nagulat ako and inakyat ko talaga yung paa ko sa bangko. So, yeah, it left a negative impression sa akin kasi office yun, hindi, may mga artists na pumapasok, di ba? Parang hindi nila ma-maintain na maayos at malinis yung office nila. So, sad. Ako wala pa akong experience na ganyan sa office, pero I think if that happens to me, iisipin ko rin na hindi ako yung company since they can't even keep their office clean, Yeah, that's diba? right. So, tara, tingnan natin kung saan yung mga sightings ng mga blessings sa office. Let's go! So, asan pa yung ibang areas nyo? Dito naman. Okay, dito naman yung office ko. Kung sa kabila, parang ito sa kabila yung sweldo ko ay taga. Dito naman ang pinaka-problema ko dito is mga itis na nakaka-distract talaga sa mga trabaho ko. Especially yan, dito lumilipad sila. Tapos, minsan nakaupo ako sa table ko, may paperworks ako, nakikita ko talagang gumagapang sa table ko. At ang mas worst pa is minsan dumadapo talaga siya sa katawad ko. So, sobrang nakakadiri. Nakakadiri talaga siya kung talagang iisipin mo lang. At mangyayari talaga sa'yo. So, usually, before akong pumasok, talagang pinapasprayan ko na siya. Kung nag-i-spray, insecticide, pero parang kahit may mga namamatay, parang mas marami pa rin ako nakikita. So, hindi ko alam kung saan sila nanggaling, kung ano yung dapat kong gawin. Meron talaga! My God! Saan natin sisimulan yan? So, Mercedes, ikaw, ano sa tingin mo saan tayo dapat mag-start? Well, sa tingin ko mag-start tayo sa APs dahil yun yung una natin nakita kanina. And for every one cockroach na makikita mo, there are hundreds more siguro na nakatago talaga. And then sunod natin yung daga dahil obviously mukhang mas marami yung ipis talaga kaysa daga dito. Yeah, sige, let's do that. Spray muna tayo para sa mga ipis and then let's place traps para sa mga daga. And I learned sa previous episode namin na we have to check yung possible entryways nila or exit ways para ma-seal natin na hindi sila makabalik, tsaka para hindi na bumalik yung problema. Well, hindi natututuan na ng partner ko, Okay, sige. Pwede na kayong humayo at magpakarami. Mameste. Okay? At para naman sa mahal naming viewers, eto, i-recap natin ang proper procedures on controlling cockroach and rat infestations. Step 1. Inspection. Kailangan ma-identify ang infested area and malocate ang possible na pinagtataguan o pinamamahayan ng mga ipis. Importante din na malaman kung may mga area sa bahay mo na prone to cockroach infestation. Step 2. Identification. Kailangan mo malaman kung anong klaseng ipis ang pumepeste sa bahay mo para mas madali kang makapili ng method na pwede gamitin sa pag-solve ng problem. Step 3. Choose a method to use sa klase ng ipis na nasa bahay mo. Pwedeng spraying, which is the common method used sa households, or gel baiting na mas effective since doon mo talaga siya ilalagay sa areas na pinamamahayan. Mamamatay ang adults at pag may nag-hatch na mga baby ipis, makakain pa rin nila ito at mamamatay sila agad. Step 4. Importante rin na panatilihing malinis ang bahay para hindi pamugaran ng ipis ang bahay mo. Step 5. Kailangan i-check ang ibang pwede pa nila pagtaguan para masiguradong ubos talaga ang mga pesteng ito sa bahay mo. Ngayon, pwede ka nang mawala ng days, kahit weeks, sa bahay mo nang hindi mo na iisipin kung sasalakay pa ba sila. At siguradong pag-uwi mo, pest-free ang bahay mo. Beauties, tama naman ang ginawa nyo. Of course.
Kaso nga lang, dapat hindi kayo makontento na napatay nyo na ang mga peste. Dapat pati yung mga nakaka-attract sa kanila ay maiayos nyo rin. Yes, right. Keep that in mind. Saka pag-uwi ko, i-check ko kung merong possible na pamamahayan yung mga EPs. Talaga, obviously, takot na takot talaga ako sa EPs. Also, Mercedes, if nahirapan ka na, lalo na pagka sobrang lala na ng problem mo, you can contact professional pest control experts gaya ng mga taga-Top Best Pest Services on proper ways on pest control. Another pest case down and more pest cases to come. We would like to thank our special guest for this episode, Miss Mercedes Cabral. Thank you very much. Thank you so much for having me here. Actually, hindi naman ako na-draw. Kasi iniisip ko talaga na ipapahawak niyo sa akin yung mga daga, yung mga EPs for hila. Ang dami ko natutunan in terms of paano kaya handle yung mga ganitong klaseng peste. So, thank you. Teka, di ka na-trauma? Hindi talaga. Kain na natin yung mga peste. Di ba? Pero biro lang, no? Maraming salamat, Miss Mercedes Cabral. At sa ating mga viewers, maraming salamat din. Hanggang sa muli, as we go around the Philippines to clean it up, one pest control case at a time. This is Shay. Kung meron kayong problema sa peste o gusto nyo i-feature namin ang pest problem nyo, you may contact us on the information na naka-flash sa screens nyo ngayon. I am Mia Fernandez. Join us again next week on another pest control expedition, only here on Beauty Versus Pest. Kala naluluha ako. Okay. Yung false lashes na. Mas lashes pakikabit. Wala, tanggal. God. Saan tumakbo? Ayun o!